Sa panahon ngayon, habang abala ang ibang bansa sa pagtatayo ng mga gusali at kalsada, tahimik namang gumagawa ng sariling himala ang China. Mga tulay na tumatawid sa pagitan ng bundok, mga barkong lumilikha ng mga isla, at mga makinang kayang bumutas ng kabundukan na parang bumubutas lang ng kahoy. Hindi na ito basta tungkol lang sa construction. Ito ay revolusyon na ng mga makina. Sa loob ng ilang dekada, unti-unting binago ng China ang paraan ng pagbuo at pagtatayo ng mga infrastruktura gamit ang mga engineering monster na kaya nang gawin ang trabaho ng mas mabilis at mas eksakto at mas maganda. Mula sa mga drilling rig na may 4 na braso hanggang sa mga crane na kayang buhatin ng daan-daang tonelada, bawat makina ay patunay ng bilis, talino at ambisyon ng isang bansang handang baguhin ang kinabukasan ng konstruksyon. Kaya sa video na ito, sabay-sabay nating tuklasin ang ilan sa pinakamakapangyarihang construction machines ng China na talaga namang gumulat sa buong mundo. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. 4 boom face drilling rig. Habang abala ang ibang bansa sa pagbuo ng mga simpleng construction equipment, ibang level na ang nilalaro ng China. Isa sa mga patunay nito ay ang kanilang kakaibang makina na parang halimaw sa ilalim ng lupa, ang 4 boom face drilling rig. Ang itsura pa lang nito, parang robot mula sa sci-fi movie. 4 na braso na sabay-sabay kumikilos para butasin ang bundok at gumawa ng tunnel. Ang ganitong klase ng makina ay nilikha ng mga kumpanyang Chinese tulad ng Baolisi at Siton at may kakaibang sistema ito. Sa halip na isang drill lang, meron itong 4 na independent arms na sabay-sabay nagbubutas ng bato. Habang ang ibang bansa ay isang butas lang kada pasada, ito 4 agad. Kaya mas mabilis matapos ang trabaho. Ginagamit ng makina ang tinatawag na blast hole drilling method. Una, gumagawa ito ng malalalim na butas sa bato gamit ang matutulis na drill bit. Pagkatapos, nilalagyan ng pampasabog ang mga butas para durugin ang matitigas na bahagi ng bato. Pagsabog, lilinisin naman ng makina ang mga durog na bato bago magsimulang muli. Paulit-ulit ang proseso hanggang mabuo ang lagusan. Pero hindi lang bilis ang panlaban ng 4 boom face drilling rig. Automation din. Hindi na kailangan ng driver na manual na gumalaw sa bawat braso. May pre-programmed system ito na kayang mag-drill ng buong seksyon ng tunnel nang halos walang tulong ng tao. Ang trabaho ng operator, magbantay lang at siguraduhing maayos ang bawat galaw ng makina habang kumikilos ito ng sabay-sabay at eksakto ang sukat ng bawat butas. At hindi lang ito para sa mga tunnel na pahalang. May version din ng China na kayang mag-drill ng patayo mula sa itaas pababa para gumawa ng mga vertical shafts o minahan. Ang compact na disenyo nito ay swak sa masisikip na espasyo sa ilalim ng lupa kung saan halos walang ibang makina ang kasya. Sa madaling sabi, ang 4 boom face drilling rig ay simbolo ng bilis, talino at diskarte ng mga Chinese engineer. Kung ang ibang bansa ay nangangapa pa sa manual drilling, ang China naman ay may makina ng kayang gawin ang trabaho ng 4 na tao. Sabay-sabay, eksakto at halos walang pahinga. SLJ 900/32 Iron Monster. Kung may makina na kayang gumawa ng daan, may isa namang halimaw na literal na gumagawa ng tulay habang umaandar. Ito ang SLJ 932 o mas kilala bilang Iron Monster ng China. Hindi ito ordinaryong sasakyan. Sa haba nitong halos 300 talampakan, para itong higanting insekto na gumagapang sa hangin habang may binubuo sa likod nito. Hindi ito ginawa para tumakbo sa kalsada, kundi para magtayo ng kalsada mismo. Ang Iron Monster ay espesyal na idinisenyo para mag-assemble ng mga tulay sa ere. Kaya nitong dumikit sa magkabilang poste ng tulay, buhatin ng isang napakalaking bahagi ng bridge deck at itulak ito papunta sa tamang posisyon. Pagkatapos, ibinababa nito ng eksakto sa pagitan ng 2 pier, parang giant puzzle piece na sinasalpak ng perpektong timing. Sa karaniwang construction, mga crane ang gumagawa nito, pero mabagal ang proseso. Isa-isang buhat lang at kailangan ng maraming araw o linggo para matapos ang isang seksyon. Ang Iron Monster sa kabilang banda ay nakakarga ng hanggang 750 tonelada sa isang pasada. Ibig sabihin nakakabit na agad ang mas malaking bahagi ng tulay sa mas mabilis na oras. Ang engineering nito sobrang kahanga-hanga. Habang nakabitin sa ere ang kalahati ng katawan nito, umaasa lang ito sa tumpak na balanse at lakas ng materyales para hindi bumigay.
Kaya bawat galaw ng makina mula sa pag-angkla hanggang sa pag-angat ay nakaprograma at kontrolado sa loob ng ilang sentimetro lang ng error margin. Ginawa ng China ang halimaw na ito bilang solusyon sa problema ng pagtatayo ng tulay sa mabundok at delikadong lugar kung saan halos imposibleng magdala ng malalaking crane. Sa halip na maghintay ng linggo, nagagawa ng Iron Monster na itulay ang mga pagitan sa bundok sa loob ng ilang araw. Hindi na kailangang magtaka kung bakit tinawag itong the Iron Monster, sapagkat ito ang bakal na higante na literal na nagtatayo ng mga tulay na magdudugtong sa buong China. MV Tianqun Hao. Kapag naririnig natin ang salitang barko, karaniwan nating naiisip ay pangisda, kargamento o pandigma. Pero itong barko ng China ay may ibang misyon, gumawa ng lupa sa gitna ng dagat. Ang tawag dito MV Tianqun Hao o mas kilala bilang the Island Maker. Hindi ito ordinaryong barko. Isa itong dambuhalang makina na kayang hukayin ang ilalim ng dagat at itambak ito para maging isang bagong piraso ng lupa. Ang harapan nito ay may mahabang braso na may nakakabit na umiikot na cutter head. Ito ang naghuhukay sa pinakailalim ng karagatan, sabay sinisip-sip ng malalakas na pump ang buhangin at bato. Kaya nitong maghukay sa lalim na 35 metro at ibuga ang buhangin sa layo na hanggang 9 na milya. Sa ganitong lakas nakakagawa ito ng isang bagong isla sa loob lamang ng ilang buwan. Isang bagay na imposible noon para sa kahit anong bansa. Pero bakit nga ba gumagawa ng mga isla ang China? Ayon sa ilang eksperto, malaki ang kinalaman nito sa mga teritorial na alitan sa karagatan. Sa pagitan ng Japan, Vietnam at Pilipinas, may mga lugar na pinag-aagawan dahil sa yamang mineral at langis. Kaya pinaniniwala ang ginagamit ng China ang mga barkong tulad ng MV Tianqun Hao para magpatayo ng mga artipisyal na isla at ipahayag na kanila ang karagatan sa paligid nito. Sa madaling sabi, bawat tabak ng buhangin na ibinubuga ng barkong ito ay hindi lang simpleng proyekto. Isa itong pahayag ng kapangyarihan. At kung pag-uusapan ng engineering, walang duda, ito ay isa sa pinakamahusay at pinakamalakas na barko sa buong mundo. Mula sa dagat hanggang sa himpapawid, ipinapakita ng China na handa itong baguhin hindi lang ang mapa, kundi pati ang mismong anyo ng mundo. XTC-85 Trench Cutter. Kung may kailangang hukayin para sa pundasyon ng gusali, hindi pala tao ang gamit ng mga engineer sa China, makina agad. At sa kategoryang ito, walang tatalo sa XTC-85 Trench Cutter, ang higanting panghukay na ginawa para sa matinding trabaho sa ilalim ng lupa. Ang makina na ito ay may dalawang naglalakihang cutting wheels na nakabit sa dulo ng isang vertical frame. Kapag ibinaba sa lupa, umiikot ang dalawang gulong sa magkasalungat na direksyon na sabay nagpuputol ng buhangin, bato at konkreto. Habang kumikilos ito, may tubig na ipinapadaloy sa ilalim para mapanatiling malamig ang mga blade at maiwasan ang sobrang init. Kasabay nito, sinisipsip ng pump ang pinaghalong putik at buhangin, parang vacuum na sumisipsip ng tinunaw na lupa. Pero ang tunay na lakas ng XTC-85 ay hindi lang sa bilis, kundi sa presisyon o eksaktong tuwid na paghuhukay. Kahit madulas o maputik ang lupa, nananatiling diretso ang linya ng hukay dahil tinutulungan ito ng bigat ng frame at ng gravity. Kaya kahit sa matitigas na bato o madulas na clay, hindi ito nadadapa o lumilihis ng direksyon. Ginagamit ng mga construction team sa China ang trench cutter na ito sa mga malalalim na foundation projects, lalo na sa mga lugar na hindi kayang pasukin ng ordinaryong backhoe. At dahil kayang magtrabaho sa putik, bato o basang lupa, isa ito sa mga pinakamaaasahang makina ng bansa. Kung tutuusin, hindi lang ito simpleng panghukay. Isa itong precision tool na dinisenyo para gumawa ng matibay na pundasyon sa kahit anong uri ng lupa. At sa bansang kasing bilis ng China pagdating sa infrastructure, bawat hukay na ginagawa ng XTC-85 ay literal na paghahanda para sa susunod na higanting gusali ng hinaharap. XGC-88000 Crawler Crane. Kung pag-uusapan ng mga higante ng konstruksyon, siguradong hindi pwedeng mawala ang XGC-88000 Crawler Crane ng China, ang pinakamalaking self-propelled crane sa buong mundo. Sa unang tingin pa lang, parang halimaw na bakal ito. May habang umaabot ng 173 metro at taas na higit 108 metro. Mas malaki pa kaysa sa mga nasa crawler na ginagamit para sa rocket transport. Pero hindi lang sa laki ito panalo, pati sa lakas. Kaya nitong buhatin ang mga kargang aabot sa 4,000 tonelada at sa ilang pagkakataon, ginamit pa ito para iangat ang 4,500 tonelada na load.
Ibig sabihin kaya nitong buhatin ng katumbas ng mahigit 600 adult elephants sa isang angat lang. Ang ganitong lakas ay posible dahil sa dalawang pangunahing bahagi ng crane. Una, ang mismong crane system na binubuo ng boom arms at control cabin. At pangalawa, ang counterweight section na nagsisilbing balanse sa bawat galaw. Ang counterweight nito ay may bigat na 2,900 tonelada, habang ang buong makina ay may kabuuang timbang na 5,400 tonelada. Sa sobrang laki, may sarili itong operator cabin na halos kasing laki ng maliit na opisina. May air conditioning pa. Hindi lang trabaho ang dala ng operator dito. Para siyang kapitan ng isang barkong lumilipad sa lupa. Ang crane na ito ay ginawa para sa mga proyekto kung saan ordinaryong crane ay hindi sapat, gaya ng malalaking planta, oil refinery o mga mega bridge construction. At dahil self-propelled ito, hindi kailangan ng ibang sasakyan para hilahin, kaya nitong gumalaw sa sarili nitong lakas. Sa bawat pag-angat ng Exceeds 88000, hindi lang bakal ang binubuhat nito, kundi ang reputasyon ng China bilang isa sa mga leader sa modernong engineering. Isang patunay na sa mundo ng heavy machinery, hindi lang bilis at presisyon ang mahalaga, kundi tapang at tindi ng diskarte. Crec 1459 Mega Slurry TBM. Habang ang ibang bansa ay nagmimina o nagbubutas gamit pa rin ng luma at mabagal na teknolohiya, ang China naman ay gumawa ng higanting makina na literal na kayang kumain ng bundok sa ilalim ng lupa. Ito ang CRE 1459 Mega Slurry Tunnel Boring Machine. Isa sa pinakamalaki at pinaka-advanced na TBM sa buong mundo. Ang dambuhalang drill na ito ay ginawa ng China Railway Engineering Equipment at may diameter na halos 16 na metro, kasing laki ng 5 palapag na gusali. Ang tanging layunin nito, gumawa ng mga malalawak na tunnel sa ilalim ng lupa ng mabilis at eksakto, kahit sa pinakamatitigas na bato. Ang particular na unit na ito ay ginawa para sa Western Harbour Tunnel Project sa Australia, kung saan bubuo ito ng bidirectional road tunnel na magdudugtong sa Kamaray at Roselle. Kaya kailangan nito ng hindi lang lakas, kundi talino at presisyon. May built-in na intelligent cutter monitoring system ang makina. Kaya nitong automatikong matukoy kung alin sa mga blades ang nauupod habang nagbubutas. At kung kailangan ng palitan, hindi kailangang pumasok ang tao sa loob ng makina. May robotic arm na automatikong mag-aalis at magpapalit ng bagong cutter. Ligtas, mabilis at walang downtime. Bukod doon, may sarili rin itong data acquisition system na kumukuha ng impormasyon tungkol sa pressure, anggulo at bilis ng pagbabarena. Ginagamit ang mga datos na ito para planuhin ang susunod na direksyon at maiwasan ang pagkakamali habang nagbubutas sa ilalim ng lupa. Ang CREC 1459 ay hindi lang isa sa pinakamalaking slurry TBM sa buong mundo, kundi isa rin sa pinakamatalino at pinakamaaasahan. Kaya nitong magtrabaho ng tuloy-tuloy sa ilalim ng lupa sa loob ng buwan, halos walang pahinga habang sinusukat ang bawat galaw ng eksakto sa milimetro. Sa bawat pag-ikot ng malalaking blades nito, unti-unting nabubuo ang mga tunnel na magdudugtong sa mga lungsod, bansa at sa hinaharap ng modernong transportasyon. Isang patunay na sa ilalim ng lupa man, ang China pa rin ang may pinakamalalim na teknolohiya. XCMG Road Cold Recycling Machine. Habang ang ibang bansa ay inuulit lang ang luma nilang paraan ng paggawa ng kalsada, ang China ay may sariling diskarte. Recycling mismo ng mga sirang daan. At ang bida rito ay ang XCMG Road Cold Recycling Machine, isang makina na parang kombinasyon ng crusher, mixer at pabber sa iisang katawan. Sa unang tingin medyo kakaiba ang itsura nito, pero bawat parte ay may dahilan. Ang layunin nito ay i-recycle ang mga lumang kalsada sa paraang mabilis, tipid at eco-friendly. Ganito ang proseso. Una, gamit ang isang malakas na umiikot na rotor, tinatanggal ng makina ang lumang aspalto o semento mula sa daan at ginagawang malalaking piraso. Pagkatapos dumadaan ang mga ito sa crushing unit kung saan pinupulbos at ginagawang maliliit na butil ang mga durog na bahagi. Pero hindi pa dyan nagtatapos. Ang mga pirasong ito ay hinahalo sa loob ng makina kasama ang mga bagong materyales tulad ng tubig, semento, apog o binding agents para muling maging solidong halo ng pangkalsada. Pagkatapos maihalo ng maayos, inilalagay na muli ito ng makina sa kalsada. Diretsong pantay, basa at handa ng patigasin. At ang lahat ng iyon nangyayari sa isang pasada lang.
Ang kagandahan nito ay hindi lang sa bilis. Una, environmentally friendly ito. Hindi kailangang kumuha ng bagong graba o buhangin mula sa kalikasan. Pangalawa, cost-effective dahil nagagamit muli ang lumang materyales imbes na magbuhos ng bagong supply. At pangatlo, kaya nitong tapusin ang buong proseso sa isang makina lang na dati ay nangangailangan ng 3 o 4 na equipment. Kaya sa halip na sirain ng mga luma at itapon, ginagawa ng China na bagong daan ang lumang kalsada. Mabilis, matipid at makakalikasan. Isang malinaw na halimbawa kung paano nagagawang pagsamahin ng bansa ang engineering at sustainability sa iisang proyekto. Clay Emperor. Sa mga ilog at lawa ng China, may isang makina na mukhang ordinaryong dredger pero kapag kumilos, parang multi-tool ng isang dambuhalang engineer. Ito ang Clay Emperor, isang amphibious multi-purpose dredger na ginawa ng kumpanyang Shandong Ho High Dredging Equipment. Hindi ito basta-basta dredger lang na panghukay ng putik. Ang Clay Emperor ay dinisenyo para gawin ang trabaho ng 5 makina sa isa. Kaya nitong magsipsip ng buhangin sa ilalim ng tubig, magputol ng mga damo o aquatic weeds, magpaloob ng poste sa ilalim ng tubig, magpukpok ng piles, at gumamit ng backhoe dredging kung kinakailangan. Sa madaling sabi, ito ang all-around worker ng China sa mga proyekto sa tubig. At ang pinakaastig dito, hindi na nito kailangan ng barko para magtrabaho. Ang buong makina ay lumulutang ng mag-isa dahil ang katawan nito ay ginawa mismo bilang floating platform. Mayroon din itong propeller system para makagalaw sa ibabaw ng tubig kahit walang tulong ng ibang sasakyan. Kaya nitong mag-navigate sa mga mababaw na ilog, estero o mga inland waterways na hindi kayang pasukin ng malalaking barko. Pero kahit versatile ito, hindi ito idinisenyo para sa dagat. Mas bagay ito sa mababaw na tubig at mga ilog kung saan kailangang tanggalin ng bara, linisin ng silt o ayusin ng daloy ng tubig. Dahil sa natatanging disenyo nito, pinatent ng China ang teknolohiya ng Clay Emperor para hindi ito makopya ng ibang bansa. At ngayon ginagamit na rin ito sa iba't ibang bansa bilang solusyon sa river maintenance at flood control projects. Ang Clay Emperor ay hindi lang simbolo ng engineering. Ito rin ay patunay ng disiplina at pagiging praktikal ng mga Chinese innovator. Isang makina na kayang magtrabaho sa tahimik na paraan pero may napakalaking epekto sa ekonomiya at kalikasan. SR235W10 Rotary Drilling Rig. Kapag pinag-uusapan ang malalalim na hukay at matitibay na pundasyon, isa lang ang sagot ng China, ang SR235W10 Rotary Drilling Rig. Isa itong napakalaking makina na idinisenyo para gumawa ng malalalim at eksaktong butas sa lupa na siyang magiging base ng mga skyscraper, tulay at oil wells. Sa unang tingin para itong tower na nakakabit sa crawler trucks. Ang pinakatuktok nito ay may malaking drill head na nakakabit sa isang mahaba at matibay na baras. Kapag nakaposisyon na ang makina, itinataas nito ng tuwid ang rig sa kadahan-dahang umiikot pababa. Parang higanteng tornilyo na binabaon sa lupa. Habang bumabaon ito, may fluid injector system na patuloy na naglalabas ng likido sa paligid ng drill. Ang layunin nito ay panatilihing basa at malamig ang area ng pagbabarena habang tinutunaw at nilalabas ang mga bato at putik sa ibabaw. Sa tuloy-tuloy na pag-ikot, kaya nitong umabot ng lalim na hanggang 223 talampakan at ginagawa ito ng may tahimik na operasyon kumpara sa ibang drilling methods. Ang makina ay gawa ng SI Global at kilala sa pagiging mabilis, matibay at hindi maingay. Kaya itong gamitin kahit sa gitna ng syudad nang hindi istorbo sa mga residente. Isang malaking bentahe sa urban construction. Hindi lang ito limitado sa mga building foundation. Ginagamit din ng SR235W10 para sa paghuhukay ng water wells, oil exploration at peeling works. Dahil sa precision at efficiency nito, isa ito sa mga pinakaimportanteng tool sa arsenal ng China para sa modernong construction. Sa bansang halos bawat linggo ay may bagong gusaling tumataas. Ang SR235W10 ay parang unsong hero. Tahimik pero patuloy na nagbubuo ng pundasyon ng hinaharap. Hydraulic static pile driving machine. Kung dati ay kailangang maghukay muna bago maitayo ang isang poste o pundasyon, binago yon ng China gamit ang kakaibang teknolohiya na tinatawag na hydraulic static pile driving machine. Isa itong napakalakas na makina na kayang magtayo ng mga haligi nang hindi man lang naguhukay ng butas. Ganito ito gumagana. May boom crane sa itaas ng makina na siyang kumukuha ng pile.
Ito man ay gawa sa bakal o semento. Pagkatapos ibinababa ng crane ang pile sa gitna ng makina, kung saan may mga hydraulic arms na humahawak dito ng mahigpit. Kapag stable na ang posisyon, ginagamit ng makina ang matinding hydraulic pressure para itulak pababa ang poste diretso sa lupa, katulad ng pagtulak ng tent stake sa buhangin. Hindi ito basta simpleng puwersa lang. Sa sobrang lakas ng pressure, bumibigay ang lupa ng kusa, kaya hindi na kailangan pang hukayin. At dahil hydraulic system ang gamit, sobrang eksakto at kontrolado ang bawat pagbaon ng poste. Walang masyadong ingay, walang alikabok at halos walang vibration. Ang ganitong uri ng makina ay naging game changer para sa mabilisang pagtatayo ng mga gusali at tulay. Sa halip na gumugol ng maraming oras sa paghuhukay at pagsemento, kaya nitong magtayo ng foundation sa loob ng ilang minuto lang. Ito rin ang dahilan kung bakit mabilis makapagtayo ng modular housing at high-rise projects ang China kumpara sa ibang bansa. Bilang bahagi ng bagong henerasyon ng construction equipment, ang hydraulic static pile driving machine ay simbolo ng malinis, mabilis at makabagong paraan ng pagtayo ng mga gusali. Tahimik itong gumagana pero ang epekto nito sa bilis ng construction, napakalaki. Mining road header boring machine. Sa ilalim ng lupa kung saan puro bato at dilim, may isang makinang kayang maghukay ng tunnel ng parang naglalakad lang sa putik. Ito ang mining road header boring machine na gawa ng XCMG, isa sa mga nangungunang kumpanya ng heavy equipment sa China. Sa unang tingin, kakaiba ang itsura nito. Parang pinaghalo ng robot at bulldozer. Sa harap ay may malaking rotating drilling head na nakakabit sa isang malakas na hydraulic arm. Kapag gumana ito, umiikot ang drill sa napakabilis na bilis habang itinutulak ng braso papasok sa bato. Dinudurog at binabasag ito hanggang sa maging maliliit na piraso. Pero ang tunay na lakas ng makinang ito ay nasa kapangyarihan ng motor nito. Kaya nitong butasin kahit ang mga pinakamatitigas na bato sa minahan at gawin ito ng ilang beses na mas mabilis kaysa sa manual labor. Yung trabahong tatapusin ng mga minero sa loob ng ilang buwan, kayang tapusin ng makinang ito sa loob lang ng ilang araw, minsan kahit ilang oras. Habang sinusuyod ng drilling head ang pader ng bato, inaalis din nito agad ang mga durog na bahagi, kaya tuloy-tuloy ang proseso. Walang patigil-tigil, walang palya, puro trabaho lang. Kaya napakalaking tulong nito sa mga underground mining operations, lalo na sa mga lugar na mahirap pasukin ng tao. Ang mining road header boring machine ay malinaw na patunay kung gaano kalayo ang narating ng China sa larangan ng mining technology. Hindi lang ito basta makinarya. Isa itong simbolo ng bilis, disiplina at efficiency sa ilalim ng lupa. Sa tulong ng mga makinang tulad nito, ang dating buwan-bangga trabaho ay kaya nang matapos sa isang shift lang. Ganito kumilos ang China. Tahimik pero mabilis, mabigat pero eksakto. Tening rectangular TBM. Kapag naririnig natin ang salitang tunnel boring machine, ang unang pumapasok sa isip ay mga bilog na lagusan sa ilalim ng lupa. Pero sa China, may isang makina na kayang baguhin pati hugis ng mundo sa ilalim. Ito ang Tening rectangular TBM, ang makinang nagbubutas ng parisukat na tunnel. Kakaiba ang disenyo nito kumpara sa karaniwang TBM. Sa halip na isang malaking bilog na cutting head, mayroon itong ilang maliliit na ulo ng pamutol na nakaayos sa rectangular formation. Sabay-sabay itong umiikot para hukayin ang lupa at bato. At sa bawat pasada, isang tuwid at parisukat na lagusan ang iniiwan nito sa likod. Pero bakit nga ba kailangan ng square tunnel? Simple lang. Mas praktikal ito para sa ilang proyekto. Kapag bilog ang tunnel, maraming parte ng lupa ang nasasayang. Kailangan mo pa itong pantayin sa ilalim para maging pantay ang sahig. Samantalang kapag rectangular ang hukay, diretsong pwede nang gamitin ang espasyo. Walang nasasayang na bahagi at mas madali itong lagyan ng mga kable, tubo at walkway. Ang ganitong disenyo ay napakakapakipakinabang sa mga utility tunnels kung saan kailangang maglagay ng mga linya ng kuryente, tubig o internet sa ilalim ng lupa. Mas madali rin itong i-maintain dahil may sapat na lugar para sa mga technician na pumasok at magtrabaho. Ang Tening rectangular TBM ay isa sa mga pinaka-importanting imbensyon ng China sa modernong urban tunneling. Sa pamamagitan nito, nagagawa nilang magtayo ng mga daanan, linya ng serbisyo at iba pang pasilidad ng mas mabilis, mas ligtas at mas matipid. Kung dati ay puro bilog lang ang daanan sa ilalim ng lupa, ngayon ay may hugis na ang hinaharap at yun ay gawa ng China.